Sabi ko nga po sa akin sarili nung nagninilay din po ako sabi ko, Lord, sobrang mapalad, napakapalad ko. Kasi isa ako sa iniligtas mo. Hindi pa man ganun ka boldly yung katulad ng mga nasa Nigeria, kahit talagang dumaan na sila sa mga kamatayan. Talagang sabi ko, mapalad sobra kasi binigyan niyo ko ng isang pagkakataon na makapag-share ng iyong banal na salita. At yun nga po, sa ating, ito tulad nito sa ating gospel po ngayon, di ba sabi naman po, di ba, sa kabila ng mga pagsubok, alam naman po natin sa atin, lahat po tayo mayroong mga pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. May kanya-kanya po tayong dinaraan. Mayroong mabigat, mayroong magaan, pero more on, alam naman po natin pag sumunod tayo sa ating Panginoon, talagang mabigat talaga ang pagdadaanan natin, mga pagsubok. Minsan yung hamon na dumadating sa atin, hindi po natin inaasahan, yung talagang bigla-bigla na lang yung pagsubok na hindi natin akalain na biglang dumating na sa Lord, bakit po ganito? Na hindi nyo man lang ako winarningan. Hindi nyo ako winarningan na meron po palang ganitong mga pagsubok. Pero sabi natin, Panginoon, tayo'y magtiwala lang. Amen po. At minsan sunod-sunod yung pagkakataon na napapagod tayo, napapaisip na, sabihin natin na Lord, kaya ko pa po ba? Sasabihin natin na Lord, hanggang kailan pa po kaya? Mapapaisip po talaga tayo, no? Pero patuloy tayong magpasalamat kasi always balikan natin ang banal na salita ng Diyos, banal na salita ng ating Panginoon. Dahil dito tayo kumukuha ng kalakasan ng yung kasagutan, dito natin makukuha. Basahin po natin sa chapter 15 verse 7 po. James 1 po. 1. John. Sabi po, no, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Ibig sabihin, ito po, no, kung doon pa lang sa kung, parang binigyan na tayo ng choice ng kagad na ating Panginoon. Kumbaga may free will na tayo po, di ba? Kung nananatili. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong choice na binigay ang ating Panginoon. Kumbaga, hindi niya tayo ginawang, kahit nilikha niya tayo, hindi niya tayo kinontrol. Binigyan niya tayo ng free will. Kaya sabi niya, kung nananatili, ibig sabihin, tulad ko, kung nananatili ako sa Panginoon, ibig sabihin, kung ano yung hilingin ko, hingin ko sa Kanya, ito yung pagkakaloob niya. At yun nga po, sa kabila ng mga pagsubok, minsan lahat tayo mayroong, ang tanong po, lahat po tayo, di ba, gustong nais na makasunod sa ating Panginoon. Amen. Amen po. At lahat naman tayo, tanong ulit po, ang tema natin ngayon, di ba? Ang tema po natin ngayon, ang pagtitiis sa pagsubok ay daan patungo sa pagpapala sa buhay na walang hanggan. Mayroon po 3 punto na napag-aralan po sa ating natin ngayon, sa ating gospel po. Una po yung ang pagsubok ay pansamantala lang. Pansamantala, pero ang gantimpala ay walang hanggan. Yung titignan po natin sa gospel po natin, doon pa lang po sa mapalad kumbaga pwede na po natin tarusin po, di ba? Halos lahat po talaga tayo dito mapalad, sobrang palad po natin dahil natagpuan natin ang gawain ni Yahweh Shaddai. Yun po yung tulad po sa mapalad ang nananatili meaning tuloy pa rin at may oras tayo na maglingkod kay Yahweh Shaddai. Example po, yung example ko po yung Bagyo, di ba? Meron pong isang island na dinaanan ng bagyo. Pero yung island na yun nandun pa rin po. Nananatili pa rin. Ganun po rin dapat tayo sa Diyos, sa ating Yahweh Shaddai. Daanan naman tayo ng mga bagyo, mga problema, mga pagsubok. Yung tandaan natin mga kapatid na
ang nangyayari ay pansamantala lang. Sinabi naman po ng ating Panginoon na be still lang. Ang lahat ng nangyayari ay, sabi niya nga po, di ba, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Bagkus hingin natin sa Kanya, hingin natin yung tulong ng ating Panginoon. Pero yung gantimpala na ibibigay ng ating Panginoong Yahweh Shaddai, di ba, ayun naman po yung pinaka-aasam natin lahat. Yung buhay na walang hanggan. Yung pagmamahal ng Diyos sa ating buhay na bibihira, na lahat tayo mahal ng Diyos. Wala siyang gustong mapahamak sa atin. Dahil sa kabutihan niya talagang yung binigyan niya tayo ng free will, kaso yung iba talaga mas pinili yung mga makamundo. Dahil ang nilikha ng ating Panginoon, wala siyang gustong mapahamak, wala siyang gustong mapapunta sa hell. Dahil alam naman po natin na ang hell ay para sa mga nagrebelde sa Panginoong Yahweh Shaddai po. Kung titignan po natin titignan natin ng Diyos, no, napakabuti talaga. Kasi hindi niya tinitignan yung panlabas natin eh. Diba sabi niya po, no, yung nananatili sa kanyang tapat. Yung tinitignan niya yung puso natin kung nagiging tapat po ba tayo sa ating paglilingkod. Minsan yun nga po yung sa pananatili natin talagang minsan pumapasok na lang tayo sa kwarto, iiyak tayo. Tinitingnan ng Diyos yung ating katapatan, hindi yung haba ng mga pagsubok sa ating buhay o paghihirap. Ang crown of life o yung buhay na walang hanggan, yung inihanda sa atin ng ating Panginoon. Diba, sabi nga po ng ating Panginoon sa Kristo, no, bago siya umakyat sa langit, no, bibigyan niya tayo, yung ipaghahanda niya tayo na, kasi ang mga kayamanan dito sa mundong ito ay pansamantala lang. Lahat to nasisira, namubulok, pero ang pangako ng ating Panginoong Kristo yung ipaghahanda niya tayo na matutuluyan sa kaharian ng Diyos. Tingnan po natin sa yung Awit chapter 1 verse 1. Ano sabi po sa verse 1? Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanyang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhika ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ibig sabihin po, yun po, talagang mapalad tayo kasi nandito tayo. Hindi tayo sumasama sa makamundong gawain. At yun nga, nagpapasalamat din po ako dahil binago ako ng ating Panginoon. Sa pagbabago niya talagang, sabi ko nga nung pag nananalangin ako kay Lord, ituro niyo po sa akin yung tamang daan at ilayo niyo po sa akin yung mga hindi sa pagtaha ko sa pagsunod sa inyo. Ilayo niyo po ako. Pero talagang ang Diyos ang patuloy ang pagkilos ng ating Panginoon. Bakit? Sabi ko nga po yung mga alam naman natin yung mga makamundong mga bagay, mga makamundong tao. Alam naman natin nila yung tulad ng sabi sa awit, no, puro adhikain lang nila yung hamak-hamakin ng Diyos. Na hindi nila iniisip, basta na lang sila magsabi ng walang ganit, wala namang Diyos, sabi nilang gano'n. Pero hindi kasi nila nauunawa kasi sarado yung kanilang puso't isipan. At ang hinihingi lang naman po sa atin ng ating Panginoon yung pangunawa. Kailangan natin maunawaan ng kanyang mabuting balita. Kaya sa atin po bilang lingkod na patuloy at nananatiling tapat sa ating Panginoon at yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, kapit lang mga kapatid. Dahil pansamantala lang to, lahat ng pinagdadaanan natin, tandaan natin ang pangako ng ating Panginoong Kristo. At sa pangalawang punto ko po,
Ang matagang Kristiyano ay pinagpapala at pinagtitibay ng Diyos. Amen po. Amen. Ito ay ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ibig sabihin, napakaliwanag po na may pangako ang Diyos, ang mga umiibig sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng focus, mga kapatid. Na i-share ko na rin po to sa atin, no, alam ko po, nung first time na sumama rin po ako, parang si Brother Arman po yung anchor preacher noon, yung focus po. Alam naman po natin na napakaraming distraction dito. Distraction, kaibigan, friend, yung opposition, di ba? Alam naman po natin na distraction na rin. Yung mga circumstances po, distraction na rin po yan. Yung social media, distraction na po din yan. Ay, yung unbelief, distraction, at social media, distraction na rin po yan. Anong gustong ipaunawa sa atin ng ating Panginoon po doon? No? Huwag tayong mawala ng focus sa ating pananampalataya. Kung may tiwala tayo sa Diyos, sabi niya, kung tayo patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, yung matyagang Kristiyano ay pinagpapala at pinagtitibay ng Diyos. At bibigyan natin siya ng oras, panahon, mga prayers, yung tulad po ng mga prayers natin sa 4 a.m., yung pagdalo natin sa gawain, yung pagdalo natin sa pagtitipon, yung sa simbahan, at yung lalong-lalo na yung sa intercessory po natin, yung sa pag-aaral natin ng mabuting balita, lalong-lalo na din po yung sa gawain, yung paghahayag ng ating mga preacher po, no? Isang magandang halimbawa na tayo nagtsatsagang Kristiyano, na patuloy tayo pinagpapala ng ating Panginoon dahil sa ating pakikinig. At sabi nga po sa Roma, no, sa Roma chapter 5 verse 3 to 4, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito ay nagbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Sa atin pong buhay pananampalataya, tulad ko po, example ko po sa akin sarili, na na-share ko na rin po ito na talagang sobrang yung kagalakan po ng aking puso, ng buong pagkatao ko, dito ko lang naranasan nung sumunod ako sa Panginoon, na hindi ko naranasan sa buong buhay ko, na hindi na ipadama ng makamundo, na siya lamang talagang nagpadama sa akin. Kahit na dumadaan tayo sa mga, minsan talagang persecution na nga po, hindi na pagsubok din eh. Minsan pinipersecute na rin tayo dahil sa pagsunod. Sabihin, hindi ka naman dating ganyan. Na ma-share ko lang din po, no, nung nasa ano po kami, nung nasa Panganoy po kami, malayo po kami, nasa trabaho. Sabi ng gano'n, yung mga kasamahan ko, nag-aano po talaga sila na nag-iinom. Ngayon, siyempre ka-video call ko yung anak ko. Ngayon, sinabihan siya ng asawa ko, sabi, ba't hindi ka makisama doon? Sabi niya gano'n. Oo nga daddy, ba't hindi ka sumasama doon? Sabi ko, anak, iba na yung ano ko ngayon. Wala na ako sa ganyang lugar. Tapos na ako dyan, sabi ko. Hindi ka naman ganyan dati, sabi niya gano'n. Sabi ko, sobrang sakit po. Sobrang sakit talaga nung naramdaman ko yun. Mismong anak ko pa na pinapapunta ako doon, na bumalik ako sa ganung gawa. Pero sabi ko, pinaglabanan ko yun. Alam niyo, nung pagpunta ko sa CR, talaga po noon, talagang grabe, iniyak ko. Sabi ko, Lord, kung hindi niyo man po aalisin sa akin yung mga pagsubok, patuloy niyo po ang patatagin. Kasi mismong sa pamilya ko na po minsan nanggagaling yung minsan persecution na rin po, na hindi ko rin talaga, yun nga po sabi ko, hindi natin inaasahan, bigla talagang dadating yung mga pagsubok na yan, na sa anak ko pa mismo. Sabi ko, sobrang sakit. Sabi ko, Lord, tulungan niyo ako. Nanalangin ako, lumuhod ako sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, sa paggising ko sa umaga,
hindi pag-iisip, hindi pagsubok ang iisipin ko. Iisipin ko yung pagpapala mo, yung ibinigay mo sa akin pribilehiyo na makasunod sa iyo. Hindi ko iisipin yung mga ganyang bagay kasi kung iisipin ko, talagang unang-una malayo sa pamilya. At yung mga kasama ko, i-explain ko naman sa kanila, hindi naman nila uuunawaan. Sasabihin nila na parang nag-iinarte ka lang, hindi ka naman ganyan dati. Pero sabi ko nung pagising ko, talagang iniiyak ko sa Lord na tulungan niyo ako, Lord, patatagin niyo ako. Ikaw lang ang makakatulong sa akin, Panginoon. Dahil minsan, lalo sa aming trabaho, mga kapatid, pag wala po akong kasamang mananampalataya, talagang nangihina po ako. Kasi nandyan yung nasa tabi natin yung mga hindi natin, alam naman po natin, hindi naman po tayo nakipaglaban sa tao, di ba? Spiritual battle po tayo, di ba? Kaya sabi ko sa Lord na lagi ko kinakausap na patatagin niyo ko, Lord. Sa bawat pagising ko sa umaga, dala-dala ko yung pag-asa. Yung pangako mo, Panginoon, na pinangahawakan ko, hindi yung mga pangako ng tao. Dahil ang pangako ng tao ay nababalik. Pero ang pangako sa amin ay hindi mawawaglit, hindi mawawala yun. Yun yung pinangahawakan ko, mga kapatid. Kahit sa malayo nga po, tulad nun, nung sa Hamilton lang din po, may share ko rin po sa inyo. Yung po, napakasarap din sa pakiramdam. Kasi meron po akong isang kapwa na preacher, tongan siya. Talagang, siyempre hindi naman po ganun kagaling mag-speak na English, pero pag nagtotok po kami nag-share siya about sa gospel, naunawaan ko po. At kahit pa paano sa gabay ng Holy Spirit, nakapagbalik din po ako. Napakasaya ng pakiramdam ko po noon. Kasi sabi ko, kung ganito yung ibibigay sa akin ng manager, kasama ko lagi po yon, masaya. Masaya po ako, sa totoo lang. Kasi more on yung na-share niya sa akin na mga pagpapahayag niya, may a-apply ko rin. Tapos yung may i-share ko sa kanya, may a-apply niya. Sabi niya sa akin yung ganun patingin nga nung yung mga naipipreach mo. Sabi ko, hindi pa naman ako ganun sa preaching, kumbaga bago pa lang ako. Pero nung tinignan niya, sabi niya, that's good, sabi niya. Isang tawag dito, yung isang malaking kagalakan din na nakilala kita. Kasi alam niyo, sabi niya sa akin, nung unang kita ko pa lang sa'yo, sabi niya, ang gana ng pakiramdam ko sa'yo. Sabi ko, bakit? Alam kong yung lingkod ka ng Diyos. Ang galing mo, sabi, paano mo nalaman na naglilingkod ako sa Diyos? Sabi niya, iba yung pag nagbigay ang Lord ng sign na kamayan mo pa lang siya, alam mo ka pa mo mananampalataya na. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, nung alam mo yung bago tayo, nung nag-meeting kami sa opisina ko, ako lang daw yung kumamay sa kanya. Kaya doon naramdaman niya na kagad na yung lingkod ng Diyos. Sabi ko, yun nga din ang pinasabi ko sa kanya, yun din yung pinagpapasalamat. Dalawang punto po. Yung pangatlong punto ko po, ang pagtitiis ay patunay ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ano po yung putong? Yung putong ng buhay po, yung crown of life po. No? Paano tayo tatanggap, mga kapatid? Kung sumuko na tayo sa laban ng buhay. Talagang minsan mabigat na, pero pangako ng ating Panginoon, yung matapos na tayo subukin, tatanggap tayo ng putong. Sa lahat ng mga hindi sumuko, mawala ang pag-ibig sa Diyos, or yung lalo na sa atin, yung iibigin ng Diyos. Yun yung pinakamahirap din, mga kapatid. Alam naman natin ang Diyos na sobrang mapagmahal. Sa sobrang pagmamahal niya nga po, di ba? Niya po yung, alam naman po natin yung John 3:16, no? Pinagkaloob niya yung panumugtong na anak para tayo
tayo maligtas. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Ganun ang pag-ibig niya sa atin. Yung pag-ibig na walang hanggan. Kahit patuloy tayong nagkakasala, nandiyan pa rin ang Diyos, hinihintay lang tayo. Still waiting pa rin ang ating Panginoon. Kasi ganun siya kabuti. Ang pagtitiis sa isang mahalagang tanda ng pag-ibig na nakaugat hindi sa pakiramdam, kundi sa pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil alam naman po natin na diba, we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by our feelings. We walk by faith, not my emotion. Ano yung paanyaya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo dito mga kapatid? Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyatiyaga hanggang wakas. Ibig sabihin mga kapatid, no, ang pag-ibig ay nagtitiis ng lahat ng bagay. Ang tunay na pag-ibig niya, mga kapatid, kabilang ang pag-ibig sa Diyos ay may kasamang pagtitiis. Kung patuloy tayo nagtitiis, ibig sabihin, gano'n natin kamahal ang ating Panginoon. Example, mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano na naglilingkod kay Yahweh El Shaddai sa simbahan na madaming pinagdadaan ng pagsubok. Pagod sa trabaho, problema sa pamilya tulad nung na-share ko sa inyo. At minsan, hindi na natin talaga nauunawaan yung paligid na puro na lang sila makamundo. Sa kabila nito, no, patuloy tayong nagdarasal, patuloy tayong sumasamba, at patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ito yung pinaka-purpose natin sa mundong ito. Ito nga po talagang sa akin pong experience po, sabi ko sa sarili ko na wala po talagang kwenta ang buhay kung wala ang Diyos sa atin. Dahil kung wala ang Diyos sa atin, talagang kung saan na lang tayong puro makamundong gawin na lang natin ang magagawa natin. Sa kabila nito mga kapatid, no, meaning kapatid, hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Kundi mahal natin ang Diyos. Hindi tayo sumusuko mga kapatid sa pananampalataya. Mahirap. Hindi natin iniiwan ang paggawa ng tama. Patuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Patuloy lang tayo na gumawa ng naaayon sa ating sa kalooban ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Kahit maraming tukso, ang tukso lagi lang nandyan. Ang mga kalaban lagi talagang pag hindi na bulong yan eh. Hindi pag ang kalaban talagang malakas yung boses niyan. Talagang pag tumukso yan, talagang hindi natin masasabi na mapanglalabanan natin yan kung hindi natin hihingin yung tulong ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na bago siya umakyat sa langit. Tulad pang mga kapatid, example ko rin po ulit yung bagyo, no, yung unos, no, na nandyan, yung nananatili pa rin sa mapa. Alam natin na dinaanan siya ng malakas na bagyo, pero nananatili pa rin. Mga kapatid, kailangan ganun din tayo sa ating Panginoong Yahweh Shaddai. Kahit na dumaranas tayo ng mga pagsubok, nananatili tayong tapat. At kailangan yung katapatan natin buong puso. Yung genuine faith natin mga kapatid, yun ang tinitignan ng ating Panginoon. At yun nga po, kung sino pong gusto mag-share, pwede naman po sa ating gospel po ngayon. Ang paalala ng gospel po natin ngayon ay nagpapaalala na ang tunay na pagpapala ay hindi nakikita sa kawalan ng pagsubok, kundi sa katapatan sa gitna ng mga ito. Ang taong nananatiling matatag na hindi bumibitaw sa pananampalataya, kahit may hirap, ay tatanggap ng crown of life. Isang gantimpala na nagmula mismo sa ating Panginoong Jesucristo.
Alam niyo po ba yung, kumbaga, yung pag tayo'y humarap na sa ating Panginoon, yung bibigay sa atin ng crown, yung bima judgment po. Yun yung crown na ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung ano yung mga ginawa natin dito sa mundong ito. Kung tumulong ba tayo sa ating kapwa, kung nanatili ba tayong tapat sa Kanya, lahat yon ipapaalala niya sa pag nakita na natin ng ating Panginoon. Sa huling mensahe ng talatang ito, no, malinaw na ang pagtitiis ay tungo sa tagumpay. Lahat tayo kailangan nating magtiis. Dahil lang nagtitiis, ay alam natin na may patungo, may katagumpayan. Amen po. At ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako na nagbibigay ng gantimpala ng mga nananatiling at nagmamahal sa Kanya. Ang bawat pagsubok, mga kapatid, pinagtatagumpayan at patunay na hindi tayo nag-iisa, na lagi natin kasama ang Diyos at may inihandang biyaya at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam naman natin na maraming mga pagsubok ang nararanasan dito sa mundo. At ito ay maaaring dahilan na tayo ay mapalayo sa ating Panginoong Yahweh Shaddai. At malamang kahit sino na lang, di ba? Sino lang tawagan natin na, mayroon nga pong kasabihan na tawagin natin si Poncio Pilato hindi po ganun po, no? Yung tatawagin na lang natin kung sino yung aasahan natin na Alam na si Batman. ayun, parang ganun yan. Kumbaga, pag dumaan tayo sa mga pagsubok, sasabihin natin bahala na si Batman, pero hindi. Ngayong nakakaunawa na tayo, sasabihin natin bahala ng Diyos. Maaari din na mas tama rin tayo minsan na manalangin sa sobrang bigat ng ating mga nararamdaman at yung mawalan tayo ng time sa ating Panginoong Yahweh Shaddai dahil matatalo na tayo ng ating nararanasang pagsubok, paghihirap at kapighatian. Subalit mga kapatid, dapat natin laging tatandaan na malaman at lagi nating uunawain na kapag dumarating tayo sa mga panahon na ganito, mas kailangan nating mas mapalalim, mas tumawag sa ating Panginoon. Mas kailangan natin siyang humingi ng tulong at mas lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Ito ang oras na pagkakataon na mas lalo tayong lalalim sa ating Panginoon. Example ko rin po mga kapatid kung sa aming pong pag-aaral. Tayo po, pag umakyat po tayo sa puno, sa pinakamataas na puno, pag dumaan po yung malakas na hangin, ano po yung gagawin natin? Ayun po, tama po. Ganun po rin tayo sa Diyos. Habang tayo pataas ng pataas, kahit umaakyat tayo sa mga pagsubok na mataas, bayuhin man tayo ng malakas na hangin, bayuhin man tayo ng malakas na mga pagsubok, ganun ang gagawin natin sa ating Panginoon. Mas lalo tayong kakapit at mas lalo tayong lumalapit sa ating Panginoon. Pagkos mga kapatid, umasa lang ang lahat ay may katugunan at kasagutan mula sa awa at biyaya ng Panginoon. Dahil ang lahat ng nangyayari sa atin, kaya pinaparanas natin sa atin ng ating Panginoon to, dahil may purpose siya. Ang purpose niya ay yung tawagin natin siya sa kabila ng ating mga pagsubok. Mga kapatid, yung tulad ni Job, alam naman po natin ang istorya ni Job. Alam naman po natin na sobrang yaman niya. Yung talagang siya yung pinakamayaman ng time na yon. Pero sinubok pa rin siya. Hindi sabi ng ni Satan noon na kaya mo lang naman pinagpapalayan si Job. Dahil kaya si Job ay pinagpapala dahil mahal mo siya.
Pero sabi ni Satan na kung mamarapatin mo, susubukan, aanin mo siya. Kumbaga, susubukan niya siya. Ano siya. Ginawa ni Satan talagang inano siya, sinubok siya. Nandiyan yung una sabi nung lingkod ni Job na, Panginoon, namatay po yung inyong mga anak. Sunod-sunod yung mga trahedya na nangyari sa kanya, yung nawala yung mga ari-arian niya, yung mga alaga niyang hayop. Tapos, mismong asawa niya pa. Sabi niya ng asawa niya, isumpa mo na yung Diyos mo. Sabi niya gano'n. Tulad nung na-share ko sa inyo, sa paglilingkod sa ating Panginoon, talagang mismo sa pamilya pa rin talaga manggagaling mismo yung persecution. Pero ang ginawa ni Job, nanatili siyang tapat. Ang pinaka-nagustuhan ko sa istorya ni Job, mga kapatid, yung kahit nagkasakit na siya ng mga ketong, isipin nyo yung inaano niya, yung halos kinukot-kot niya na yung sugat niya po, no? Pero nanatili siyang tapat. At opo, nag-question siya bakit nangyari, pero hindi siya nag-atubiling tumawag sa Diyos. Yung talagang patuloy ang pagtawag niya. Yung pagsubok na sobrang bigat na parang halos hindi mo na talaga kaya. Ang naunawaan ko sa storya ni Job, mga kapatid, na nagpatuloy siya, nanatilit na nagtiwala sa Diyos. At yun, yung patuloy na nag-praise and worship pa sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Mga kapatid, dapat gano'n rin po tayo sa katulad ni Job na ating ninuno na nagtiis kahit sa kabila ng mga pagsubok. Dahil ang lahat ay may katubunan, ang lahat ay may purpose. At pagkatapos naman nito, matapos tayo subukin, ano yung matatanggap natin, mga kapatid, na ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Yun yung pinaka-target natin, kaya tayo ay patuloy na nagtitiis sa mga pagsubok dito sa buhay, mga kapatid. At yun lamang po. At kung sino po ang gustong mag-share sa ating pong gospel, feel free to ay yung po makikita po natin. Sino po sa atin ang walang pagsubok? Halos lahat tayo. Si Brother J. Pinagpala si Brad. Talagang lahat naman tayo pa may pagsubok. Bakit sasabihin natin na parang ang tahimik naman ito. Wala man lang galaw sa aking buhay. Wala man lang na parang hindi man lang ako kinakalapit ni Lord. Hindi man lang ako na ano ni Lord napapansin. Bakit ang tahimik? Ang dami ko ng prayer request. Ang dami ko ng sinulat, pero wala pa rin na-answered prayer. Yun pala po yun. Ibig sabihin, nasa exam pa tayo. Pinag-i-exam pa, sinusuri pa na ng Panginoon yung natin. Yung ating unang-una pananampalataya natin. Yung unang-una, kung saan hanggang kailan tayo kakapit kay Lord. Yun po ang inaano natin ngayon, Lord. Hanggang saan ba tayo kakapit? Baka hanggang doon lang tayo sa pag nakatanggap na ng biyaya. Hanggang doon lang tayo kakapit, tayo bibitaw na. Meron po ako na may nakita ko sa Facebook na maganda itong sabihin. Pero parang nadaanan nyo na rin po yun. Kaya pala pa daw po ang isda nilikha para sa dagat, para sa tubig. At ang puno nilikha dahil gawa ng lupa. Ang Diyos, ang mga tao nilikha sa kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang isda tanggalin mo sa tubig, mamamatay. Pero yung tubig, mananatili pa rin tubig siya. Ang lupa, ang puno, pag binunot mo yan, mananatiling lupa pa rin yan. Pero, yung puno, mamamatay. Tayo naman, nilikha lang sa kawangis ng Panginoon, pag wala tayo sa Panginoong Jesucristo, mamamatay tayo. Wala tayong magagawa. Patay tayo.
Kasi, ang Diyos, yun pa rin ang Diyos eh. Diyos. Yun eh. Kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Kaya, yung pananatili natin sa ating Panginoong Jesucristo, yung pala po yung aral doon. Yung manatili at yung manatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo, yung tayo ay magtiis ng mga kung anumang pagsubok natin yan. Alam pong pagsubok na nating pinagdadaanan. Kasi ipagpasalamat natin nga po tayo sinusubok na tayo inaalaw ng Panginoon ng mga pagsubok eh. Kasi alam na natin na mahal niya tayo. Alam po talagang natin na mahal tayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi kaya nga tayo sinusubok para tayo tumatag. Para tayo manatili sa Kanya. Hindi tayo sinusubok lang para tayo bumitaw. Sinusubok na tayo ng Panginoong Jesucristo, inaalaw ng Panginoon ng mga pagsubok sa ating buhay para lalos tayong kumapit sa Kanya. Yung manatili, sabi nga po ni Brad, manatili tayo sa Kanya kasi sangga po yung yung ating yung parang sinabi ko po nung nakaraang linggo na ang nananatili po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi yun naman po ating yung mga pagsubok naman po sa atin eh. Yan po ay inaalaw ng Panginoon sa atin para tumatag tayo dahil siya na po yung bahala. Na po natin sa Panginoong Jesucristo, sabihin natin Panginoon, may pagsubok tayo. Hindi naman nasa sa sarilihin lang natin tayo may pagsubok. May pagsubok. Sasabihin po natin na, Panginoon, may pagsubok pa tayo. Anong gagawin po natin? Na po natin laging kasama lagi natin ang Panginoong Jesucristo kung dumaranas muna tayo po ng mga pagsubok. Kasi yun lang po, Panginoon lang talaga po ang makakatulong sa atin. Wala nang iba. Hindi po yung ating mga kamag-anak, hindi yung ating mga mahal sa buhay. Hindi po sila makakatulong po tayo may mga pagsubok. Ang tanging ang Diyos lang po. Ayun lang po, maraming salamat po. Amen.